Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon, mga kapatid. Kadalasan, this is my fourth time, mga kapatid, na makadalo dito. Sa punihan ng Panginoon. At kadalasan ako po ay tumutugtog ng drums. And I think this is the first time, mga kapatid, at sa privilege na maghandog po ng awit. Kasama po ang aking sister-in-law. Praise God po. Sampuin po natin, Panginoon. Praise God. Can everybody say praise the Lord? Praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. It is so good. It is so good to be here po. Sarap po ng worship. I feel like home. Amen. Parang nasa Pilipinas na po. Praise the Lord. And before we sing, I would like to give honor po to my ninong and ninang for allowing us to be here. Alam ko po na may mga tao pong ginamit na makarating po kami ng lugar na ito, pero kung hindi rin po sa approval ng ating pastor ay wala po kami sa lugar na ito. Kaya gusto ko lang pong i-encourage ang lahat. Before po, mga kapatid, ang lagi pong nagiging statement is, life is not good. Life is not always good, but God is good. Amen! Life is not easy, but God is good. Amen! Pero ngayon po, gusto ko pong baguhin ang linya na yan. Simula po sa araw na ito, sasabihin ko po sa inyo, life is good. Amen! Because God is good. Amen! Even though we are facing difficult times, we are facing trials, testings of our faith, na halos matumba po tayo, na parang hindi na natin kaya maglingkod sa Panginoon. But knowing that we are not bearing that trial, hindi tayo nagbubuhat doon, mga kapatid. Ang Panginoon po ang nagbubuhat, mga kapatid. Amen. Or kung tayo man ang nagbubuhat, hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Praise God, palagi siyang may way of escape, palagi po may ginagawa ang Diyos para iligtas po tayo at lumagpas po tayo sa ganyan sitwasyon. So I want to encourage every one of you po that life is good. Amen. Because God is good. And this afternoon po, we would like to render a song for the Lord. Amen. Our family po is not perfect. Amen. Tao lang po na nagdadapa din, nagkakamali. Amen. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Ang nasa keyboard po ay ang aking panganay na anak. Amen. Ang nasa drums po ay ang aking miracle boy. Ang katabi ko po ay ang aking brother-in-law. Amen. At ang nasa gitara po ay ang aking mahal na asawa. Amen. Dito po kami pinalaki ng Panginoon. Amen. Amen. Mga maliliit po kami ay nasa gawain na po kami ng Panginoon. Amen. At hindi man naging maganda yung existence at nagtanong din ako sa Panginoon before, what is the purpose of my existence? But then God is good. God is good. Amen. The very purpose of our existence is to worship the Lord. Amen. Kahit maghina, amen. Kahit may problema sa Pilipinas, magpatuloy po tayo, mga kapatid. Amen. Let us always be amazed to the goodness of God. At sa hapon po ito, napayagan niyo po kami na magbigay ng papuring awit sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tunay na Panginoon. Glory to God. Yes, Lord. Thank you. Yes, Ma'am. Ikaw ay namamahal sa mga kislap ng bituin, liwanag ng araw, saan ang gagaling? Ibong umaawit, nagsasayaw sa hangin, kay gandang pagmasdan, halaman at bulaklak. Ngunit siya'y higit sa mga islap ng bituin. Liwanag niya'y namasdan, higit sa kanino man. Puso'y umaawit ng mabuting walang hanggan. Siya
believe that there is only one true God and that name is Jesus. If you will mind, can we give a hand clap of worship? And shall we glorify that name? The name above all names. He is the King of kings and the Lord of lords. He is the only one true God. Amen. Isn't it great that we have only one true God? Amen. Because there are many people, they have a lot of gods in their life. But for us, we have only one Jesus, Brother Peter. Amen. Hallelujah. He is the light, the truth. No one else cometh unto the Father, Jesus said, except by me. There is no one other way. There is only one way. And that way is Jesus Christ. God bless you. You may take your seat now for a while. Hallelujah. We're so great today that we have a wonderful service. Amen. And of course, I'm so amazed because there are many new beautiful faces na hindi ko po nakita nung mga nakaraang mga Sundays. Talaga naman, mga kapatid. And of course, welcome po natin ang mga kapatid po natin na from main campus. Nag-transfer po dito sa Potan campus. Amen. So we will welcome Sister Flor, Sister Glenda. Saturday yan. Huwag mo munang i-forces. Sister Angie. Yan. Pastor's wife po yan, mga kapatid. At meron pong new arrival na sister natin from the Philippines, right? Yes. First time din dito? O second time? Second time. First time dito. But came also from main campus? Philippines. From Philippines. Fresh. Pastor Arevalo, right? Pastor from Yung pastor niya. From Philippines. Meron din from Philippines, Sister Lloyd. kapatid ni Maribeth Sarong. Ayan. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At of course, nagagalak po tayo. Amen. The Tong family is with us today. And, he will never forget Potan because he was baptized here in Potan. Long time ago, he attended a new life, but when he arrived here, praise God, God spoke to him that she need to get baptized here in Potan. So he was born in Potan. At every time, praise God, Pastor, do you go to Potan today? Yes. Can we go with you? Of course. This is your residence. Church residence. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Okay, 65 na Sister Sheila ngayon, mga kapatid. 56 na! 56. So, sino yung 65 kanina doon? Pwede pa naman. Huwag muna. Kakambal ko po yan. Alright, so salamat sa Panginoon. And I'm so privileged also that I am now 60 years old in 30 days. 60 years and 30 days. I've been in consulate some other day. I tried to file my retirement pension. And the staff says, come back and comply these requirements so that you can have your lump sum. And after that, you have your monthly pension. So, Pastor Librado, pensionado na pala. It's God's grace. To God be the glory. Amen. Kahit kunti lang, mga kapatid, ituloy nyo yung SSS nyo. Hindi nyo alam, mga kapatid, isang araw, pensionada na pala kayo. Kasi, benefits yan, mga kapatid. Christian po tayo, pero kailangan po kita din natin ng amen, mag-prepare sa ating future. Well, hindi po yun ang aking topic. It's my retirement. But today, we're so privileged that the Insos family is with us. Praise God, hallelujah. Ang brother ni Pastor John, Brother Jupiter,
Praise God. Sabi niya, pang 4 times niya rito. Ito talaga pwesto niya eh. At ngayon nakaawit din siya. Nagkaroon siya ng breakthrough ngayon. Praise God. Hindi na lang puro drum. So mga kapatid, ang ating pong preacher ngayon ay fresh from Thailand. Praise God. He is our former sectional secretary ng Section 4, if I'm not mistaken, Pastor June. And also, he take also before the office of Sunday School. Oh yeah, District Youth President. So marami po siyang offices sa ating section noon. But God allowed them and bring them in Thailand Praise God. to help the church there. We don't know, they keep praying what is God's purpose in their life. Just only be sensitive to the leading of God in our life. Sumunod lang tayo kung saan niya tayo nais dalhin. But we need to be willing to avail our life used by God in so many ways. Praise the Lord. So today, without any further delay, sana tawagin ko pa Sister Jean pero nagsalita na siya kanina. Praise the Lord. Supposed to be, mga kapatid, sabi ni Pastor Enzo, kung hindi po sila pinadala sa Thailand, magiging isang principal sa isang school sa Urdaneta. So, pero yung tawag talaga ng Panginoon talagang mas matindi, no? Praise God. Ako, I'm going to promote more position before as a supervisor in the building. At papunta na po ko sa administrator. At Sister Cynthia din, mga kapatid, ay mapopromote na rin siya noon because ang work namin ay a sister company. We're the same company. Popromote na siya as secretary sa kanilang company. But when the time God calls us, dininay po namin yung calling na yon. Amen. At sinunod po namin ang calling ng Panginoon. At kung hindi kami sumunod, siguro hindi nyo kami nakilala ngayon. Siguro walang pota na ginamit na si Pastor Librado para magkaroon ng gawain dito. Amen. So lahat ng bagay ay may layunin, may purpose ang Panginoon. Hallelujah. Magpagamit lang po tayo sa kanyang ubasan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So without any further delay, I would like to ask the man of God, Pastor June Inso, to please come and minister the word of God to the people of God in Fulton. Sabihin natin, God bless Pastor June. Maliit pa kanya po natin ang ating Panginoon. Amen. I want to give honor to our head pastor, Pastor Stephen Maldonel, and to our lead pastor, Pastor Bobby Librado, and Pastor Emilio Plaza, for allowing us to be a part of our service this morning and this afternoon. Amen. Salamat din po for the birthday gift, Sister Del. Glory to God. Glory to Jesus. Actually, ako lang po sana ang magbiyahe po dito. Pero marami pong kamay ang Diyos na ginagamit para tayo po ay pagpalain. Ang Panginoon po ay hindi po nagkulang kailanman sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos po na pinaglingkuran natin noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi po nagbabago. Amen. Sabi ko nga, even though we are not faithful according to the word of God, God still Hallelujah. Yes! Hallelujah! Glory. kung nangako sa'yo na mahal ka ngayon, bukas ng umaga hindi ka niya mahal. Amen. Kung nangako sa'yo na sinabi niya, iibigin kita habang buhay, hindi ka niya na mahal ngayon. Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, Lord. ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ay mananatili. Amen. Masaya po ako dahil parang nasa Pilipinas lang po kami at para lang po tayong nagkaroon ng reunion po dito.
At hindi po din namin alam na saan po kami ngayon. Actually, ang misis ko po at ako, aking pamilya ay never iniisip ko na one time ay mapupunta kami sa ibang bansa. Although may mga invitations po kami, umiikot po kami sa mga ibang bansa, pero hindi po namin inisip na mag-stay for long. Pero ang plano po ng Diyos ay hindi po natin kayang pigilan kung ano po ang kalooban sa ating buhay. Praise the Lord. Amen. Nandito din po ang aking gipag, Sister Glenda. First cousin ko po ang kanyang asawa. Amen. Si Sister Myra, ay doon po sa church namin. Glory to God. Amen. Anak ang isa po naming musician, Praise then youth God. leader. And Glory nakita ko to din po dito Jesus. si Brother Maglito during our Bible school days. Second year po kami noon, first year po siya. Praise And God. nandito din po si Mrs. niya. Sila po yung mga unang mga Sunday school Glory kids to God. during my father's days when he is a pastor in Cagayan. It was Amen. 1972. God called us into other places. Praise Parang God. inikot na lang po namin. Ganyan po ang buhay ng Panginoon. So, na-end up ng ministry. Hindi ko alam kung saan dinadala. Halos buong North. Napunta po kami ng Ilocos. Inakyat po kami ng Baguio. Pinababa kami ulit ng Pangasinan. Hanggang sa pinababa po kami at pinapunta po sa Nueva Ecija. Pero hindi po kami nagko-complain. Dahil kung ano po ang kalooban ng Diyos, ito po ang masusunod. Amen. Kung hindi po kami nakapunta sa Nueva Ecija, ay hindi po magkakaroon ng asawa si Sister Mayra. Hindi na magkakaroon ng asawa si Sister Del. So, ito po ay kalooban ng Diyos at plano ng Panginoon. Amen. So remember the days in the ministry, younger days in the ministry. Unang dating ko po sa section 4 ay nakita ko po si Pastor Bob. Napakalago po ng gawain nila doon sa Glory. katabilang Hallelujah. bayan. Glory to God. Sobra po, napakasipag po ng nila Pastor Bob. Amen. Mga jeep, umiikot sila, nanonood doon ng mga kapatiran. Praise God. Amen. Kumbaga, kung hindi lang masama yung word na idol, sasabihin kong idol ko ito, gusto ko din ng ganitong paraan na yun. Praise the Lord. Glory to God. Praise And God. ginawa ko po yun. At inadapt ko po yun. Glory to Amen. God. Glory to God. Amen. At sila po ay talaga pong kapitbahay lang po namin sa bayan. At nakikita ko po yung cross na ganito eh. Meron po akong cross din na ganito. Malaki sa likod po ng aking pulpito. Every time I preach, naalala ko po yan. Dahil yun po ang paboritong kanta ng tatay ni Pastor Bobby. On the hill far away stood an old rugged cross. At yun po ang request ko sa kanya dahil meron po akong mga pananim doon sa tabing bahay namin ng mga mahogany. So yung isang mga mahogany doon na naputol, sabi ko, Daddy June, pwede bang gawan mo ako ng cross? Dahil talagang starstruck ako ng cross. Gusto ko talaga yan. Kaya po meron po rin akong malaking cross din sa likod. Praise the Lord. Gawa po yun. Talaga po, pag nakita niyo po yun, one time, nakita ko po yung picture. Ang ganda po ng pagkakagawa niya. And then na po, nakikita ko po yun, naalala ko po si Daddy June. Amen. So, ano po, kung tatanungin niyo po, hindi po kami bisita. Amen. Kapamilya po kami dito. Praise the Lord. Amen. At salamat po sa ating Panginoon. Amen. Siguro po kulang po ang oras kung magkukwento po ako sa inyo ng lahat ng mga kwento buhat nung nagkaroon po ako ng muwang sa mundong ito, sa ating organisasyon, United Pentecostal Church. Amen. Salamat po sa pagbati. 44 years old na po ako ngayon. At ganoon na rin po ang panahon ko sa ministeryo ng Panginoon dahil 44 years na rin po ako sa United Pentecostal Church. Amen. Diyan na po kami isinilang, diyan na po kami lumaki, parehas po kami ng aking may bahay, lumaki po sa gawa. Itong mga anak po, ang aking kapatid, si Brother Jupiter, lumaki na rin po yan sa
gawain, kung saan-saan po kami dinadala ng Panginoon. Kaya po, kung mabalitaan niyo po na nagpastor po ako sa Russia, huwag na po kayo magtanong. Ayun po talaga kami mga kapatid. Kung saan po kami dalhin ng Panginoon, still I will follow. Still I will go. Amen. Ito po parang natin sa Panginoon. We're all working in the kingdom of God. At kung saan man po tayo dalhin ng Panginoon, nandito po kayo, naglilingkod po kayo sa ating Panginoon. Saan man po kayo dalhin ng Diyos, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Amen. At salamat dahil napakarami pong Pilipino na ginagamit po ang ating Panginoon at isa po kayo doon sa tinawag po ng ating Panginoon. At kung wala po kayo na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Diyos, ay hindi po magiging balago at magtagumpay ang gawain po ng Diyos. Amen. Alam niyo po, lahat ng ministry sa loob ng simbahan ay meron na. Meron pong drummer, may keyboardist, may song leader, may preacher, lahat po eh. Pero alam niyo ba, merong pinakamahalagang ministry na kayo lang ang meron nun. At kapag hindi niyo po ginawa yun, walang saysay ang preacher, walang saysay ang musician, wala pong saysay lahat ng ministry. Because that is the most important ministry that you need to do in the church. Kaya pag may magyayaya sa inyo, sa panahon ng pagsamba, sabi nyo, hindi po pwede dahil meron akong napakalagang ministry sa loob ng simbahan. Napakalagang ministry yun. Mas mahalaga pa ba sa preacher? Mas mahalaga pa sa preacher. Ikaw bang worship leader? Hindi. Mas mahalaga pa yung sa worship leader. And what is that ministry? That is the ministry of attendance. Kasi ang silbi ng pangangaral ko kung wala akong pangangaralan. Ang silbi ng mga pag-awit kung wala kayo nakasama natin sa pagsamba. Kaya sabihin nga po natin, worship to God is non-negotiable. Dapat po ang pagsamba ay pagsamba. Ang pagpupuri sa Panginoon ay pagpupuri sa Panginoon. At hindi po natin ito dapat na sa walang bahag. At salamat sa Panginoon, pinagbigyan niyo ang Panginoon sa kanyang tawag. Pinagbigyan niyo ang Panginoon sa kanya pong hiling na tayo po ay magsama-sama ngayong hapon. Amen. Ang kapatid ko, pasalamat dahil from China ay sumalubong po sa amin dito. Ngayon yung aking din pong anak na panganay ay sumalubong din po sa amin at nagkita-kita po kami dito nila Pastor Banyes. Salamat po sa Panginoon, napakabuti niyo po sa atin. Amen. Look what the Lord has done. Amen. Napakabuti po niya. At wala po tayong dapat na walang bahala na magpasalamat sa atin po. Amen. Salamat po sa Diyos, sa kanyang pong kabutihan. Amen. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, hinihiling ko nga po, kayo po ay tumayong muli. Amen. Salamat po sa hapon po ito, sa kabutihan po ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon, sa kanyang pong patuloy na nag-iingat po sa bawat isa sa atin. Amen. Philippians chapter 3, verse 10. Ito po ang ating pong key verse sa hapon po ito. Philippians chapter 3, verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made comfortable unto His death. Pastor Bobby, pwede pray po. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Nabasa po ang iyong salita na siyang magiging pundasyon ng mensahe mo. Lord, kalagan mo ang kapangyarihan ng iyong salita na mula sa bibig ni Pastor John, Panginoon, ay meron pong isang mensahe, Panginoon, na mag-convict sa aming mga puso. Kalagan mo, Panginoon, ang espiritu ng pagsamba. Bigyan mo kami ng responsive spirit, Panginoon, sa mga salita mo na aming mapapakinggan. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang double portion ng iyong spirito
ang siyang ipahid mo, i-envelope mo sa buhay ni Pastor John. There will be a great phenomenon, outpouring of your Spirit in our life today. Father, we trust you and we bring back to you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, at nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe po na pag-usapan po natin ngayon, a conversation in heaven. Conversation. Ang pag-uusap sa langit. Amen. Amen. Lagi nating tinatanong, sino ang gustong pumunta sa langit? Pwede bang itaas ang kamay ng gustong pumunta sa langit? Pero pag tinanong ko na kung sino gustong mauna, wala pa, di ba? Gusto pa lang natin ngayon ito. Gusto natin lahat sa langit. Amen. Salamat po sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal. Amen. At tayo po ay patuloy pong iniingatan ng ating Panginoon sa kabila po ng maraming mga pagsusubok sa buhay, marami pong mga pinagdaraanang tanong. Bakit? Bakit? Amen. Pero lahat po ng mga bagay nito ay kayang sagutin ng ating Panginoon. Amen. Kung sabi nga, kung hindi po natin alam kung ano ang sagot, nandyan po ang ating Panginoon. Amen. Nandyan po ang Diyos na patuloy pong kasama natin. Patuloy pong tumutulong sa atin. At patuloy po na nagpapatatag sa atin. Amen. Hindi lang po ako ngayon ang ngayong nakarang linggo, ang aking naman pong anak na bunso. Andito po ang aking Juniper Junior. I mean, the third. Ako po kasi the second junior sa po ang aking the third. At salamat sa Panginoon, 14 years ago. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. At nandito rin po ang aking kapatid. Alam niya po yan, kung paano po tayo sinubok ng panahon, sinubok po ng ministry, sinubok po sa lahat ng anggulo. Pero ito po kami nakatayo at nagpapatunay na ang Panginoon po ang lahat. This afternoon, I want to give a focus on the life of Job. Because as we read, the book of Job is not a religious fiction. He was a real person Amen. with a real problems like us. Amen. At alam po natin yan, that the Bible tells us that he is perfect and upright, that he shunned evil and had integrity. So in other words, Job is not hypocrite in the sight of God. What Job was on the outside, he was on the inside. Amen. What he was in the public, he was in the private. Amen. And he was real. Amen. Lord. Minsan may mga tao na takot makipagkita sa pastor. Hindi ko alam bakit. At okay naman ako, hindi naman po ako nakakatakot. Nakakatakot po ba ang pastor na nasa salubong? Pero bakit pag minsan kapag nakakasalubong natin ang pastor, hindi tayo proud na mag-hello sa pastor? Para tayo na, si pastor! Bakit kaya? Hindi ko naman. Nice naman ako. Even in mosques, even in some other places, okay naman ang damit ko. Pero bakit para silang nakakita ng multo? Maybe. Alala ko pa isang member noon sa church na umaalit. Doon po ay under sa church po ni Daddy. Alam po kasi nila yung dalaw ng pastor. Ang dalaw po kasi ng pastor ay tuwing Sabado, Friday, Saturday. Yan po sa Pinas eh. Friday, Saturday. Kasi yan naman yung time na nandun sila sa mga bahay. So alam na nila. Kaya pagdadalaw ng daddy ko, nakaredy na rin pa yung kanyang Biblia, may nakalagay na rin doon na upuan, may nakaredy na rin kape. At may welcome. Pastor, hello. Alam niya po yun eh, na yun ang dalaw. Pero dumalaw po si daddy ng Martes. Nako, hindi po siya nakahanda. Ayun na, may usok na pumapailan lang si langit. Sabi niya, hello brother, kamusta ka na? Ay, pastor, sige mo kaya! Tapos, si daddy naman po, hinayaan niya lang nakausapin.
Guri ka, pastor, sobrang kagyon. Teka lang, pastor, mapasok ako sa loob. At kukuhanan kita ng merienda. Hindi, brother, dito na lang tayo. Sabi, hindi, pastor, tayong kailangan. Hindi niya ako mapigilan. Uusok na po yung pastor. Umiyak na po siya. Pastor, patawarin mo ako. Bakit kita mapatawarin? 10 taon na ako nag-atin, pastor, pero hindi ko talaga mapigil ng sigarilyo. Nagsisigarilyo pa po ako. So minsan may mga bagay na hindi po natin kayang isuko sa Panginoon. Tanging ang Panginoon lang ang makakatulong. Amen! Kaya sabi niya, pastor, tulungan mo ako na matulungan ko ang sarili ko na hindi na ako magsisigarilyo. Sabi ni Daddy, simple lang naman, brother. Manalangin ka, mananalangin din ako. Mag-fasting ka, magpa-fasting din ako. Pagkatapos natin mag-fasting ng isang araw, pumunta ka sa simbahan ng maagang maaga at ipapanalangin. Maniwala ka na yung prayer natin ay pakikinggan ng Panginoon. Amen! Nag-fasting po silang dalawa. Maagang maaga. Friday morning, nandun na. Siyempre, bilang bata naman, nagmamasid lang din ako. Ang gagawin nila. So pumunta yung brother doon sa altar, sabi niya, ano Brad, nag-fasting ka na ba? Nag-fasting na rin ako. Parehas tayo, nag-fasting. Naniniwala ka ba ng ating panalangin ngayon, pakikinggan ng Panginoon? Oo, pastor, naniniwala po ako sa Panginoon. Natutulungan niya ako na hindi na ako maninigarilyo. Okay. Simple lang naman po yung prayer. Lumuhod si brother doon at pinatong ni Daddy yung kanyang kamay. Sabi niya, Panginoon! Tulungan mo po siya, Panginoon. Huwag nang manigarilyo, Panginoon. Dahil pag nanigarilyo pa siya, Panginoon, bigyan mo siya ng cancer sa kanyang lalamunan at mamamatay na siya. Amen! Ay, ngayon, pastor, pastor, wisdom from God. Kaya umuwi siya sa bahay nila kahit na po naglalaw na siya naman sigarilyo, iniisip niya na papatayin siya ng Panginoon. Huwag mo nang antayin na pagpuntahin ng pastor. Sa mga bagay na gusto ko natin binibigay sa wala naman pong pastor na gusto po kayo mapahamak. Ang gusto lang po ay may iayos. Amen! May ama ang buhay po natin. Amen. Kanina po, naririnig ko din yung turo po ni Ninang, Sister Cynthia, about sa giving. Alam ko po, ang gawain po ng ating Panginoon ay napakahalaga at ang pagbibigay po ay napakalaking bagay sa gawain. When it comes to finances, dyan po ang binigyan ng Panginoon ng paghahamon sa tao. Never po siyang nag-challenge in your service dahil alam niya na kayo ay mapaglingkod sa Panginoon. Alam niyo ba na ang salitang believe sa Bible ay mababasa niyo ng 272 times. The word believe. Pero naniniwala ko lahat kayo naniniwala sa Diyos. Amen. The word pray ay 371 times in the Bible. Then, alam ko, nagpipray kayo. Amen. The word love is 714 times in the Bible. Then, alam ko, may pagmamahal kayo. Pero alam niyo ba, 2,162 times ang salitang give sa Bible. Bakit? Hindi ka pwedeng magmahal nang ikaw ay hindi nagbibigay. Kaya pagmamahal ka, alam mo nagbigay sa gawain ng ating Panginoon. At minsan lang humamon ang Diyos. Never niya kayong challenge in your love. Never niya kayong challenge in your prayer. Never niya challenge ang tao sa kanila pong faith. But saan siya challenge? Anong sabi niya? I am the powerful God and I challenge you to put me into test. Amen. Tuloy mo yan. Saan niya tayo challenge? In your Giving. tithes and offering. Amen. Yes. Diyan po tayo challenge ng Diyos. Yung masakit, pinipilit mo na ibigay. Pero never na ang Panginoon nagpapabaya. Never na ang Panginoon. Ay, Amen? Gusto niyo i-challenge ang Diyos, subukan niyo
Panginoon. Subukan natin siya sa ating mga pagbibigay. Amen. Buti po, hindi po ako ganun pa magturo. Baka pag ako po nagturo at marinig nyo, iba po ang pagtuturo ko sa giving. Dahil kapag kayo po ay nagtatithes, hanggang pintuan pa lang kayo ng langit. Yes, that's true. Yes. Ano ang sabi niya? Kung hindi nyo kayang lampasan ang mga pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa pintuan ng langit. Kasi ang mga pariseyo hanggang pintuan lang ng langit. Kaya hindi pa sila nakakapasok sa langit. Ang pariseyo, they're strict in their tithes. Pati nga yung pagbibigay ng offering, sinisilip nila. Uy, 1,000 lang binigay na. Ganun sila ka-strict. So that means yung pagbibigay mo ngayon is just like the giving of Pharisees. Do you want to enter into the kingdom of God? Try 11%, 12%, 15%, and 20%. Nasubukan po namin yan ng misis ko. Nagsimula kami sa 15%, bless kami ng Panginoon. Sinubukan namin ng 20%, lalo pa rin kami binibless ng Panginoon. Hindi nyo kayang i-overtake ang Panginoon. Habang lalo siyang sinusubukan, lalo pa rin kami pinagpapala. Bless ng Panginoon, hindi ko sinungaling ang Diyos sa kagaya ko, na minsan ay hindi totoo ang sinasabi ko. Sa kugatan daw na lalaki, dumating daw, pumunta raw sa pari. Sabi niya, Father, gusto ko mangumpisal. Bakit? Anong kumpisal mo? Father, nakapatay ako. Pumasok tayo sa confession room. Bakit ka pumapatay? Kasi yung mga tao, naiinis ako sa kanila. Pagka sinabi nilang may Diyos, sasaksakin ko kagad sila. Yung dalawang tao sinaksak ko sa leeg, sa kanilang likuran. Dahil sabi nilang may Diyos. Father, totoo bang may Diyos? Oo, naniniwala rin ako, pero may hindi lang. Kwento-kwento lang yan. Di ba? May mga pagkakataon ng tao nagsisinungaling din. At minsan pinagtatatawa ang Diyos. Pero, ang Diyos never na nagsinungaling sa atin. Never na ang Panginoon ay nakalimot sa atin. Glory to God. Ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal at nagmamahal sa atin. Praise the Lord. Gusto nyo i-try ang Diyos? Yes, try ang Diyos. Subukan po natin ang ating Panginoon. Yes, si Pastor Bob na kasama po namin yan sa district namin. Bago po siya, matagal din po na naging leader namin sa aming district bago po sila pumunta ng Hong Kong. Maalala niyo po yung pastor na meron po tayong guest, si Reverend Wayne. Tinawag po natin siyang the prophet of our organization. Amen. Hindi po nyo kailangan sabihin, nakikita niya, ikaw. Kaya mahirap kang magpakita doon dahil pag nakita niya, alam niya kung anong ginawa mo. Si Pastor, nandun sa likod eh. Hindi po nagsalita si Pastor Bob na sinabi niyang meron siyang diferensya doon sa mata. Yeah. Pero ang sabi sa kanya, sinabi ng Panginoon, pinagaling ka na sa diferensya mo sa mata. Paano din nalaman? Anong lang oras na yun, doon lang siya dumalo. Kasi nga, He is a man of God. Kinakausap siya ng Panginoon. Kaya kapag kinausap ng Diyos, ang kanyang likod, huwag ka nang tumanggi. Yes, Lord! Yes, Lord! Kaya nga nung nag-challenge po sa amin, sinabi niya, sino gusto magbigay dito ng 1,000? Sabi ko, 1,000 lang naman dito sa ko. Pioneer pastor ako noong 1999. Pioneer pastor ako, kalilisensya ko lang eh. Kaya nga ako na-lisensyahan dahil sabi ng mga board sa akin, kaya mo mag-preach? Opo, mag-preach ako. Sige, mag-preach ka sa amin, sabi ng board. Nag-preach ako sa kanila, giving. After ko mag-preach ng giving, hiningan ko sila ng offering. So, yun ang board. Nakahit ko naman ng 450 ko. Ako yung binayad ko, ang bayad ko sa license ko. Pero yung challenge sa amin sa 1,000, ibinigay ko. Praise God. Ang problema, wala na akong pamasahe pa. Sabi ko sa classmate ko, anak ni Pastor Donel, ni Pastor Castillo, si Pastor Donel. Parin, tangin mo naman akong pamasahe. Bakit? Binigay ko kasi 1,000. Nagulat nga lang ako, bakit napunta ako sa harapan. Pero ang Diyos na ang bahala. Pag uwi ko sa aming pioneering place, wala naman. Sabog pa nga yung mga gulong ng bisikleta na ginagamit namin. 2 linggo kami nag-aantay, wala talaga. Wala. Pero ang Panginoon kapag nangako, hindi po siya sinungaling. Pag ang Diyos pong nangako, gagawin niya at ipapakita niya sa atin. Yes, amen.
Gusto ko ulit sana, Pastor, maranasan yung ganitong pagkakataon na ganun yung nangyari sa akin na, alam niyo, nakatira po kasi kami sa isang subdivision, maraming mga may kaya doon na tao. Kami lang po doon ang pinakamayaman. Pero lahat doon mga mayayaman. Pag alam na nilang lumalakad kami doon, alam na nila tumitingin kami ng bunga ng mga papaya nila. Kailangan po namin. Lahat pwede namin lagyan ng sardinas. Dahil siyempre, nasa pioneering stage. Lakad-lakad kami. Sabi ko kasama ko, Pastor, may kararating doon galing sa San Diego, California. Ho? Puntahan natin! Katokin natin! Katokin! Yan ang sabi ng Panginoon, you shall live by the gospel you preach. Bubuhayin ka ng Panginoon sa Ebanghelyo na yung pinapangaral. Kaya kinatok namin siya. Kung gusto niyo po magkaroon ng Bible study. Sabi naman nung kagagaling sa California na nakita siya, okay, pasok kayo sa loob. Kwentuhan kami. Natuwa sila dahil bata pa lang kami noon. Siyempre, sabi ng babata niyo naman ng mga preacher. Opo. Bible study kami ng umaga. Hanggang tanghali, doon na kami nananghalian. Natuwa siya sa amin hanggang kinahapunan. At kinahapunan, nag-decided siya na magpabaptize. Mga family nila tumanggap sa Panginoon. At after ng baptism, akala ko naman, simple lang kasi, minsan kasi tayo, di ba, nagbibigay tayo sa sobre, hindi naman nila, para magmukhang makapal, pababaryahan natin yung 200 ng tag-20, ang kapal-kapal naman. Kapal. Sa kasarado naman, binigyan ako ng ganong kakapal na sobre. Inuwi ko lang sa bahay, sabi ko ba, siguro pinabarya ito, tag-20 ito. Ano, okay na rin. So, paano meron tayong panggastos, sabi ko dun sa mga kasama sa bahay. Pag uwi ko po sa bahay, hindi ko akalain. Ang laman nung sobre 50,000. Wala na, hindi na ulit. Sabi mo, mag-baptize ulit. Ang sarap mag-baptize, Pastor, pag gano'n, after ng baptism, aabutan ka ng sobre. Ang laman, please pray for me. I am sick. Sabi naman, kasala ko ang laman, gano'n, di ba? Ang laman ko lang prayer request. Yung sobre, ang laki-laki pa. Pero ito po mga kapatid, testimony na sinasabi ko out, na ito po yung pagpapala ng Lord. At hindi lang nagtapos doon ng kwento. Dumalo siya. Sabi mo, nakita niya kung paano yung way ng service, dinesya ng Panginoon. Nakita niya yung pulpito namin, na yung pulpito na gawa lamang sa tabla, na pinatungan ko lang sa gitna para maging pulpito na siya. Ang aming offering sack ay plato lang. Ang mga bangkuan ay ginawa lamang namin ng mga bangko na kaunting kapiraso ng kahoy. Yun lang. Pero hindi po nagtatapos doon ang pagpapala. Amen. Lunes ng umaga, ang laking truck ng aparada sa harapan ng bahay. Lahat na ng kailangan ko sa bahay. Upuan sa simbahan, pulpito, and cash again para bumili ng instruments para sa Praise the Lord! Ilan lang yung sinayad sa Panginoon? 1,000! Sobra-sobra pa! Yung kung pinagdamot ko yun, wala akong pagpapala na binigay. Hallelujah. Plus, binigyan pa ako ng napakagandang asawa. Di ba? Praise the Lord! Kung sa testimony po about dyan sa pagpapala ng Panginoon, subok na po namin ang Diyos. Kami pong mag-asawa ay simulan ng Panginoon na mabuhay sa halagang 200 pesos. Amen. Yun lang. 200 pesos. Sa 200 pesos na yun, itatabi pa namin ng tithes. Itatabi pa namin ng love offering. Pero naging faithful kami sa Panginoon. Praise At ang God! Diyos ay naging faithful din sa amin. Hallelujah! Ito kasi nakakatawa minsan sa Kristiyano eh. Kayang ibigay ang tithes. Pero ang love offering, hindi parehas. Ang ganda ng 1,000 tithes. Love offering, 10 pesos. Ang layo naman. Ang pangit tingnan. Yes! Eh di mo ba? Dapat parehas. Anong sabi niya? Bring all your tithes and love offering. Parehas. Ano yung tithes? Yung love offering. Eh hindi nyo kayang lampasan ng Panginoon. God, sinusubukan namin ni Mrs. Pero never ng Panginoon pabayaan. Never na kami po ay pinabayaan ng atin. First time kami nagkaroon ng kotse. First time na kotse namin.
Ang ganda ng tunog niya po. Pagka pinaandar mo yung kotse namin, ang tunog ng kotse namin, drum-drum. Ang ganda ng tunog. Kasi drum-drum na gasolina. Kasi na 280. Pero masaya na kami dahil sabi namin, oh, dapat ipa-bless natin sa Panginoon. Dapat yung tithes nito ibigay natin sa Diyos. Hindi nga naglaon. Merong nag-offer sa amin. Mas magandang kotse. Ang diplomat car. Yung pang diplomat car naman po na yun mga kapatid. Yun pala yung nagbenta. Gusto niyang lang kaming paikutin. Pag park ko ng sasakyan, nawala doon sa parkingan yung sasakyan na diplomat car. Yun pala may duplicate siya. Tinakas niya, tinakbo niya doon sa Camarines Norte. Paano pa namin hahabulin? Wala na. Ang lungkot na naman namin. Ang mga anak ko, sabi ko, sayang, ganda-ganda na ng kotse natin. Di ba? Kaya na. Let's pray. So, dito po, dyan po tayo mag-stop muna. Marami po mag-testimony. So, this is the life of Job. Job was a prosperous man. With a large family and an abundance land. Alam na po natin yung kwento. Animals, servants. But being rich did not turn Job Amen. away from God. Amen. Amen. He acknowledged that the Lord gave him this wealth to him. Amen. And he used it generously for the good of others. Amen. And Job has many friends. That's right. And sometimes we have friends. Yes. We have many friends. When we are blessed. Amen. But where are those friends when we are in trials? Yes. Nakakalungkot dito. That's right. Sabi daw ng kapitbahay, Kuya, pahingi nga naman ng langka na tanim mo. Ha? Kita bibigyan mo? Nasaan ka nung nagtanim ako ng langka? Nasaan ka nung nagdilig ako ng langka? Nasaan ka? Nang nilagyan ko ng abono ang langka dito? Tapos hingin mo lang yung langka. Nasaan ka? Nakulong kasi ako, brother. Pumatay ako ng taong madamot. Kaya pala. Marami ako doon pa kaya. Sa'yo na rin. Pati yung sa akin doon sa likod. Sa'yo na rin. And sometimes, ang mga kaibigan, mabilis na rin tayo lapitan. And this is the life of Brother Job. We know Brother Job is perfect and upright man in God. But in one faithful 24-hour period, 24 hours period lang ang nangyari, di ba? Sunod-sunod. Nangyari sa buhay niya. Job was stripped of his wealth and his family. One after another. Sunod-sunod po yan mga kapatid. 500 yoke of oxen, 500 donkeys, 3,000 camels were stolen in enemy, raids, 7,000 sheep were struck by lightning. Lahat na po, and they were killed. And 10 of his children were killed with windstorms. Then nag-collapse ang bahay, namatay sila lahat. Job did not know what happened. But he did not know why it had happened. Because these books of book of Job will allow us to visit the throne room of heaven. And hear God and Satan. We know who caused destruction, but Job didn't have the benefit of these things. Only God and them. Ito po ang sabi ni Job, mga kapatid, Job chapter 1 verse 8. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil. So this verse clearly states that God had no reason to punish Job. That's right. However, He allowed Job's trial Amen. for a higher
Amen. Amen. Sa oras na ito, Right. nagmamalaki ka ng Panginoon. Amen. Alam niyo, ang kaaway, sinungaling na yan kahit kailanman. Wala kayong maririnig na katotohanan kay Satanas. Dahil siya po ay sinungaling buhat sa pasimula. Amen. At anong trabaho ng kaaway? Accuser of the brethren. Pag-aakusa, wala yung pagpapala dyan, wala yung, ba't ganyan ginagawa mo? Yan ang sinasabi ng kaaway. Pero habang ikaw naman ay pinipilit na tumayo at sumunod sa anong pagsubok sa buhay, nandiyan naman ang Panginoon na pinagmamalaki ka. Sinasabi niya, nakita mo pa paano pinagpipituan ako sa kabila ng lahat. Parang nasa courtroom na merong isang tao na nag-aakusa. That's right. Amen. Pero meron nagtatanggol. Amen. At hindi mo alam, ikaw pala ang sa sentro ng pag-uusap sa langit. That's right. And most people say that the theme of Job is the old age question, why? Why? Does a loving and righteous God permit the godly to suffer? But if that is the theme of this book, the question is never answered. Instead, this book answered the question. How do the righteous endure suffering? We are here with the fellowship of His suffering. No matter what may come, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Oh, yes. We don't live by God's explanation, but by His promises. Oh yes, Hebrews 13:5 and 6 says, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. And Hallelujah. now I can boldly say, I can boldly say, the Lord is my helper. The Lord is my helper. And I will not fear what man shall do unto me. Oh yes. The most common Bible command is some variations of fear not. And the most common Bible promise and some variation is of I will be with you. Amen. Not Amen. I will be with you. Mga scholars, 365 times you will read the word fear not. So every day, the Lord says, fear not. For I will be with you. So if you read the book of Job, makikita po natin dito sa chapter na ito po yung courtroom scene. May courtroom scene, alam po natin yan. Nasasakdal, nililitis. At nandun po sila sa courtroom. Nag-uusap po sila. God and Satan ay mayroon pong pag-uusap. At kaagad, si Satanas, ang kanya pong hatol sa atin, guilty. Kahit na wala ka bang, ang guilty yan! Accuser nga, kahit hindi mo pa nga ginawa, ang guilty yan! Totoo yan! Ginawa niya yan! Guilty! Because he is the accuser of the brethren. Revelation chapter 12 verse 10. But God said, not guilty. Not guilty. And in the end, that is all that matters. Amen. Satan's accusation against Job was really an attack on God. Why? We might paraphrase it like this. The only reason Job fears you is because you pay him to do it. He is the accuser. You two have made a contract. You protect him and prosper him as long as he obeys you and worship you. You are not God worthy of worship. You have to pay people to honor you. Not just only Job has been accused by the enemy. Even God, he accused God that he pays this, do this to Job.
for him to worship God. Amen. Sabi niya, subukan mong mawalan ng ganito si Sister Beth. Ewan ko lang. Kaya kanya naman naging tapat dahil binibigyan mo siya. Kaya naman yan malakas ang palakpak dahil mataas ang sweldo niya. Subukan mo siyang masisante. Huwag naman, Lord. Awa mo lang. Subukan mong mawala ito lahat sa kanya. Ewan ko lang kung ikaw pa rin ay pupurihin niya at ikaw pa rin ay pasasalamatan niya. Amen. Yan po ang ating kaaway. Yes. Sinasabi niya, subukan mo. Para bang ang lumalabas ang mga member ng FOTAN ay bayarang tagapagsimba. Kapag walang blessing, hindi na magsisimba. Kapag may sakit, hindi na rin magsisimba. Yun lang ba ang rason para tayo magpasalamat at lumapit sa ating Panginoon? Pero sa oras na ito, samantala ikaw dumaraan sa pagsubok, samantala ikaw dumaraan sa testings, at sa ibang bagay, nandito pa rin. Kaya sinasabi mo, as for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes! If we see the story, the only reason for Job's suffering was to silence Silence. the blasphemous accusation of Oh sin yes, that's right. and prove that a man would honor God even though he had lost everything. Amen. And it was actually a war of heavenlies. Sasabihin ng Panginoon kay Satanas, patutunayan ko sa'yo na hindi totoo ang akusasyon mo sa sister na yan dahil yan ay mahal ako. Yan ay naglilingkod sa akin. Yan ay sumusunod sa akin. Yan ay nagbibigay ng buhay sa akin. Ang sabi naman ng isang sinungaling dito, patunayan mo. Patunayan mo. Di mo ba? At hindi natin alam na mayroong pagtatalo sa kalangitan. Mayroong pagtatalo sa kaaway na sinungaling at sa ating Panginoon na sinasabi niya, kaya kong ipagmalaki sa iyo ang aking anak. Kaya kong ipagmalaki siya sa iyong harapan. At yan ay naglilingkod. Yan ay tapat sa Panginoon. Glory. Kahit na kulang ang pera, magtatights pa rin ba siya? Oo, magtatights yan! Kahit may sakit pa ba yan, magtatights? Oo, magtatights yan! Pero kapag hindi, may sakit ako sayang naman ito. Sabi ngayon ng kapwa, di ba? Kita mo? Bayaran din yan! Pero kapag hindi nangyari, mapapahiya ang kaaway. At sinasabi na, kita mo, ang aking anak ay tapat! Oh Lord Jesus! Glory, glory, glory. He makes all things beautiful Amen. in Him! Oh Lord God Jesus! Yes. Thank you Lord! Thank you Lord! Thank you Lord! Hallelujah. Hallelujah. I still remember that was on my 30th birthday. 15 years or 14 years of my calling in the ministry. I answered the call of God when I was 16. Enrolled in the Bible school when I was 16 to 18. Graduated in the Bible school when I was 18. And at the time, during my days, I'm the youngest licensed pastor of the United Pentecostal Church. 1998, 19. I give all my best. Glory to God. Hindi nga ako nagbibisyo Praise the Lord. Makulit ako, alam mo yung mga kapatid ko. Marami akong mga ginagawang kakulitan sa ministry ng tatay ko. Pero ako po ay mawalan ng pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Oh, Jesus, thank you. Pero bakit ganito ang nangyari sa akin? Bakit ganito? Naglingkod po ako ng tapat sa Diyos. Sumunod nga ako sa Panginoon. Sa edad ko na yan, 16. Gusto ko maging ganito, pero hindi nangyari. Tinugon ko ang tawag ng Diyos. Hindi po ako nagbisyo, mga kapatid. Hindi ko nasubukan magbisyo. Ang bisyo lang na nasubukan ko po ay tangkay ng papaya. Kasi tikman
natatandaan ko naman kung ano bang lasa ng sigarilyo ko. Inapuyan ko yung tangkay ng papaya. Hindi parang masarap at lasa. So naubo po ako. Yan lang matatandaan ko, nag-bisyo ko na ginawa. Karamihan na lang ay puro kakulitan. Yan. Kasi nga po, nabarkada ko sa mga tao sa labas. Makulit lang talaga po. Makulit lang. Pero mahal ko ang Diyos. Makulit lang sa ibang aspeto naman, sa loob ng simbahan. Yun lang po. Kaya nga nung ako ay pumasok sa Bible School, yan na, narinig na nila, umugong na ang Baguio Evangelistic Academy of Ministries. Mag-i-enroll sa Bible School. Ang anak ni Pastor Inso, nasakit niya ng ulo. Lord! Kaya naman ang pagdating ko doon sa Bible School, siyempre astig ako dahil tatay ko yung dating former pastor dito. Kaya, naggalang nila ako. Sabi ko nga sa sarili. Pero wala pala. Ang ginawa sa akin, first year, ang aking first na job na ginigay sa akin ay tagalinis ng CR. Grabe doon sa Bible School namin noon. Dahil yung aming CR ay naglalabas ng mga alaala ng lumipas. Alalahanin. Kaya pag bumabalik, kinakamay ko siya. Sabi ko sa sarili ko, ayaw ko talaga ng aral. Ayaw ko talaga mag-aral dito. Bakit ganito naman ang trabaho ko rito? Akala ko ba? Bible School ito, bakit ganito ang trabaho ko? Kaya nung mga panahong malungkot ako na yan, nagmumuni-muni sa isang sulok. Biglang may bumabang maliit na dalaga. At siya nang sa akin siya, hello. Sabi ko naman sa kanya. And this is the end of the story. During my time, talaga pong sobra pong nag-problema ang Bible School sa akin. Yun lang naman siguro po sa mga kakulitan, sa Bible School. At syempre, at my early age, 16, parang talaga pong hindi ko feel na mag-aral doon dahil hindi yun yung aking forte. That kahit anong sabihin pa ng tatay ko sa akin na magpastor ako, wag na! Never! Kaya nga si Brother Jupiter, hindi nag-pastor eh. Pero wala siya nagagawa. Kapag tinawag ka ng Panginoon, magpapastor ka talaga. Amen. Wala talaga po. Ayaw ko talaga. Alam naman natin ang buhay ng pastor. Hindi po biro. Yes. Kahit na maging leader na lang ako ng simbahan, huwag lang ako maging pastor. Ang hirap po talaga. Sobra. Pamilya mo, panahon mo sa lahat po. Isasakripisyo mo lahat. Yung mga anak ko nga, nung nasa youth department pa ko, lagi akong wala. Oh, dahil kailan ka uwi, sa ganitong araw. Kala na naman, hindi naman ako nakaka-uwi. Mas maraming panahon sa pamilya. I mean, sa mga kapatiran sa labas. Kaya kung pinagpapala naman yung pastor, huwag naman kayo magagalit. Amen. Kung ba naman sa mga kapatiran, kapag ka bless ang pastor, naiingit sa pastor na bakit to? Pinagpapala ang pastor. Eh bakit? Sino ba dapat ang taunang pagpalain? Kami ah! Amen. Nagpipray sa inyo na i-bless! Sino ba ang nagpipray? Kaya kung may unang pagpalain, kami muna, bago kayo. Bakit kayo naiingit kapag pinagpapala kami ng Panginoon? Ay, kutsi na naman si pastor. Eh, ano kayo? Kailangan yun! Ay, bahay na si pastor. Eh, kailangan! Bakit kayo nag-bless kayo ng Panginoon? At pinag-pray ng pastor, punta ka sa bahay. Ipag-pray mo kami, bless mo yung bago naming bahay. Bakit si pastor ba nagsabi na, bira naman Panginoon, bakit ito binigyan mo ng bahay? Tumas nga ng ulo nito eh, pero bakit may bahay? Di ba walang ganong question? Amen. Oh, kaya pag nakita nyo naman na kami pinagpapalo ng Panginoon, rejoice with us. It's the will of God for us to be blessed. Amen. Kaya nga hindi na nga ako magpapastor dahil ganito po yung problema ng pamilya eh. Ang daddy ko po kasi, ang kanya pong ministry ay church planter. Pagka na-establish yung church, nilipat niya naman kami. Punta na naman kami sa ibang lugar. Kaya nga, galing Cagayan. Eh kung hindi nga lang papatayin si daddy doon sa Cagayan noon na nakalagay yung list niya sa listahan ng mga NPA na susunod na papatayin. Alam niya yan eh. Hindi kami uuwi dahil ang sabi na si daddy kasi presbyter noon, biyahe ng biyahe, sabi na, informer yan ng gobyerno. Kaya umiikot na yung mga NPA. Kaya nagsabi yung mga kapatiran sa Niwagak na, Pastor, please, bumaba na kayo. Lipat na naman kami sa ibang lugar. Ilipat na naman kami.
Kaya si Brother Jupiter, nang kapapanganak niya sa mga panahon na yan, sabi ng daddy ko na naman, punta na tayo sa Nueva Ecija. Anong gagawin po natin sa Nueva Ecija? Sabi ko sa edad ko na 6 na taon. Sinabi ng Panginoon, oh! Bakit kayo lang kinausap? Bakit hindi kami kasama? Ano naman kami mga refugee? Sa pagkawan, sa truck na malaki, pag ganyan yun. Pagdating namin doon sa Rizal, Nueva Ecija, nako! Pinakamahirap na bayan ng Nueva Ecija. Ultimong balat ng palaka pinipilito gagawin si Chiro. Ano ito mga kaming Panginoon? Punta kami sa bukid. Kukuha kami ng mga maliliit na kuhol. Ang tawag na din ay kuskusilan. O yan, lalagyan mo ng pagkakuha mo ron, banlian mo ng mailig na tubig. Lagyan mo ng kaunting sibuyas, luya. Yun na. Tuwang-tuwa naman kami mga bata. Sila brother, si Jupiter lang ang kasama ko nun eh. Kala pa yung bunso namin. Kain naman kami ng kain. Kaya spray pala. Ako, nagtay kami lahat. Nagtay kami ng kain. Kaya natanim sa isip ko. Mag-aaral ako. Bubuhayin kita, Pastor Inso. Hindi ka maghihirap pa. Dahil ang pagpapastor ay mahirap talaga. Kaya po yun, talaga sa pagkain, sobra! Grabe! Ang hirap. Pero never ang Panginoon nagpamaya. Never ang Panginoon nagpamaya. Pinagmamalaki ka ng Panginoon na sa kabila ng lahat. Sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Naalala pa siguro ni Brother Jupiter yan, isang tanghalian na kami ay lumapit at umupo sa pagkainan. Daddy, kakain na po tayo. Saan po ang ulam? Walang laman ng plato. Tubig lang at plato. Ang sabi ng daddy ko, mag-pray kayo sa Panginoon. Nag-pray naman kami pero wala pa rin naman pagkain na nahuhulog sa langit. Sinungaling naman ang tatay na ito. Wala namang pagkain na nahuhulog sa langit. Umiyak na si Jupiter. Daddy, sino ko? Ilocano pa po gaya mano. Yes po. Sino ko, Daddy? Apoy. Ang kararag kay Lata. Kaya nga po. Kanalpas kami matinga nagkararagan akong pa'y malatamak nagtanan. Wala pa rin nahulog na pagkain galing sa langit. May auntie po ako na kontrabida. Salamat sa auntie ko niya na ayaw niya ang daddy ko na mapangasawa ng mami. Dahil ano, ipapakain daw ng daddy ko, Biblia. Sabi niya yung Ilocano niya, tara nito yung Biblia. Basaan kita nun, di Biblia, lukot-lukotan mo, lakaan mo dito anak mo. Aming nga versikulo, mabiyag daw. So ayaw niya ang daddy ko na maging pastor. Kain daw yung, papakain niya daw yung Biblia. So yung time ngayon na kami nagpipray, dumaan pa lang auntie ko. Narinig niya palang pag-iyak ni Jupiter. After 30 minutes, bumalik siya. Dami ang tanong ko siya. Dinala niya ro sa laming lamesa. Sabi niya, yan! Parayo kasi ng daddy ko, Dumeng. Yan, Dumeng! Ipakain mo dito ang anak mo! Ipakain mo sa mga anak mo! Kayo kasi, Diyos, pero wala naman kayong pagkain! So, umalis na siya. Sabi ng daddy ko, at tandang-tanda ko yun at never ko nakakalimutan yung salita niya. Ang sabi niya, sa aming pamilya, sa aming mga anak, kita niyo mga anak, kabuti ng Diyos. Pati si Satanas! Inutusan para kainin tayo sa araw na ito. Kahit yung kapitbahay na nakaaway nyo, gagamitin nyo. Matatag sa Yes! Kasi may mga bagay na pagsusubok na pagtagumpayin nyo ito, makikita ng pagpapala ng Panginoon. Amen?
po akong kwento mga kapatid. History po kasi natin yung Job. Kaya po, history po. Yes. Meron po may isang maalala, isang pastor daw po na pupunta sa Bible study. Pastor po natin sa Tondo. Ito po ang testify niya. Testimony niya sa atin. Yung testify niya po ito. Napapunta po siya sa kanyang Bible study. Pagpunta niya sa kanyang Bible study, nakasalubong siya ng nag-away. Alam niyo naman ang Tondo, mga patayan dyan. Inaabol niya yung kasama niya ng itak. At again niya. Inawat niya. Sa iyo kayo mag-away. Alalahan mo may pamilya kayo. Kung nagpatayan kayo, anong mangyayari? Huwag niyo ito. Napagbati niya, then umuwi na siya sa bahay niya. Iniwan niya yung mga anak niya na gutom pa rin, walang pagkain. Pero after an hour, may kumakatok na rin sa kanilang pintuan. Pastor! Pastor! Bukas niya, may daladalang isang buwig ng saging. Hinog na yung kalahati. Sabi niya, Pastor, salamat. Kasi kung kanina, wala ka, nagpatayan kami ng kumpare ko. Napatay ko siya o napatay niya ako, kawawa ng pamilya. Kaya bilang pasasalamat, sa iyo na itong isang buwig ng saging na ito. At that time, wala silang makain. So nilagan niya yung mga saging na hinog at pinakain niya sa anak. Habang kumakain sila ng saging, may naririnig na silang sumisigaw, may nagnakaw ng saging namin! Sa Bible, ang Diyos, kahit sino binagat. At niyang uwak, pinapakain. Yes, ang Panginoon. Sometimes, it happens to us. And this life of Job ay hindi po isang fiction. Kundi ito po ay isang katotohanan. And the secret of all of this is patience. Yes. Amen. Consistency. Yes. Cheerfulness. Cheerfulness. Hopefulness. Amen. And endurance. Endurance. Amen. Amen? Alam niyo dito mababasa po natin, in the life of Job, meron siyang mga friends. And ang term na ginamit po sa Bible is Job's comforters. Ito po yung mga kaibigan niya. Minsan kasi mali yung pagkaka-describe niya sa mga friends. Sa totoo, hindi naman po sila kinukundina si Job ng kanyang mga friends. Kasi yun ang kanilang pagkakaunawa. Yun yung kanilang pagkakaintindi na kapag ikaw ay may problema, may mga pagsubok ka, pinaparusahan ka ng Diyos. No! Never! Nagagawin niya ng Panginoon sa iyo. At yan yung mga, nung nasa Bible school kami, yan yung mga word na ginagamit namin sa mga classmate namin na nagkakasakit. Sa Ilocano, atagamig. Sinaplitan na kami ng ako. Hindi ganun kaulog. It's not the word na ginagamit. Yun po ay isang paraan ng ating Panginoon para tayo subukin. Eliphaz. Isang apat na friends niya pumunta dyan si Eliphaz. Based on his opinion on spiritual experience, he had, the Lord gave me a word for you that will fix everything. Yun yung isang friend. Kasi ang sabi niya in Job 4:13-17, in thoughts from these visions of the night, when deep sleep fallen on men, fear came upon me, and trembling which made my all bones to be shaken. Then spirit passed before my face, the hair of the flesh stood up, and stood still, that I could not discern from thereof. An image was before my eyes, and there was silence, and I heard a voice saying, shall mortal man be more than just God? Shall a man be more pure his maker? Si Eliphaz. Sabi niya, matatapos na. Pero yung mga friends niya, totoong friend yun. Kasi, kung hindi sila friend, uupo ba yun kasama ni Job ng 7 days doon sa tinutulugan ni Job? At least meron tayo mga totoong kaibigan. Yung mga kaibigan niya, kaibigan mo ngayon. Kaibigan ko lahat. Amen. Amen. Minsan lang, nagkukunwaring hindi kaibigan, pero totoong kaibigan. Sa amin sa Bible School, alam niyo ni Brother Marlito, nung nag-aaral siya sa Bible School, kaya kapag sinabing Bible School, this is the easy ways to backslide. Kaya kung mahina-hina kayo, huwag na kayo magkaroon ng Bible School. Dahil yung Bible School, yan yung matinding test. Dahil kung hahanapin mo si Satanas, tingnan mo lang yung katabi mo, yun si Satanas. Dahil tingnan mo lang yung mukha ng Diyos, tingnan mo yung mukha mo, mukha ng Diyos. That's right. Yan ang Bible School. Kaya
Kaya kung mahina-hina ko dyan, sasabi ko pa lang ng damit mo na kapaplansya mo para suotin mo, wala na, ginamit na ng iba. Kakain kayo, isang hotdog na nga lang, dyan yung katotohanan ng watch and pray. Yung isang matawag sila. Lord, salamat po sa blessing. Pagmulat ng mata mo, wala na yung isang hotdog. Nakain na. And I love Bible school. I've been there for 23 years. Thanks be to God. Praise God. Na, miss ko yung Bible school. Hindi dahil sa nandun ang misis ko, pero talagang ginahal ko ang Bible school. At dyan po ako hinubog. Walang Pastor June kung wala ang Bible school. Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. Nakila po ang Panginoon. Oh, hallelujah. Amen. Bildad. Based on his opinion and traditional wisdom from the past, if you just do what they do, it will fix everything. Amen. Sagutin mo lang. I-fix na Panginoon. Oh, Jesus. So far, based on his opinion on hard legalism, it doesn't matter what you do anyway, because it can be fixed. Lord. Elihu, based on his opinion, merely on the fact that no one else's ideas had worked. Let's just try anything and try to fix it. Pero mahal si Job ng kanyang mga friends. Even them, even nga si Job, hindi niya alam na merong pag-uusap sa langit. Merong pagtatalo si Satanas na pinagmamalaki ng Panginoon. Si Job. Kaya hindi ko masisi kung ito man yung maging sasabihin ng kanyang mga kaibigan. Dahil yun yung kanilang basic experience. Kaya huwag kayo masaktan kung may mga ganong sinasabi yung mga tao. It's okay. Based on their opinion. Yun lang naman yung opinion nila. Dahil hanggang doon nga lang pagkakaalam nila. Hindi rin nila alam yung usapan sa langit. Ang Panginoon lang sa Satanas ang nag-uusap. Kaya kung meron man silang komento, pabayaan nyo lang yun. Ang Panginoon ang nakakalam kung ano ang mas maganda para sa'yo. Yes, that's right. But if you read the Bible, after all this, there was still no answer why. Why? That's right. That the answer was given before Job started suffering. Job 1, and hast thou made a hedge about him? Ito na may sagot eh. And about his house, and about all that he had on every side, that thou hast blessed the work of his hands, and substance is increased in the land. So the devil accused God of putting a hedge of blessing around Job. So God allowed the devil to tear the hedge down. But once he did, he found another hedge, O Lord, that Job built, and that is unshakable. Unshakable. Amen. Not the hedge of blessing, not the hedge of prosperity, not the hedge of all these things, but the unshakable hedge. And that is the hedge of faith. No matter what will happen, faith will still stand. Thank you, Jesus. Amen. 14 years ago in my ministry, sabi ko nga po, naging makulit din po ako bilang anak. Dumating din po sa point ng aking tatay ay mag-resign na as pastor because of me. Pastor Pad pa noon, ang general superintendent. 13 years old ako noon. Hila-hila ako ng galing. Halika! Pakita ko sa'yo! Nayaw ko na magpastor dahil sa'yo! Tandaan mo yan! Lumapit kami kay Pastor Pad, 1993 sa Acts. Sabi niya, sakit ka talaga ng ulo ko. Ayaw ko na magpastor dahil sa'yo. Dala niya yung kanyang lisensya. Sabi niya, Pastor, surrender ka ng lisensya. Ano problema mo, Brother Insop? Sabi niya, Pastor Pad, ayaw ko na magpastor dahil problema ko itong anak ko. May lisensya mo, tagal mo na nagpastor, isusurrender mo, ibulsa mo. Parehas lang tayo, problema ko ng anak ko. Sino man ang pastor ng PEC? Sino man itong nakatayo sa inyong harapan? Hindi ko mamabuti ang Diyos. Oh, Ang Panginoon. glory to God. Amen. Amen. Yes.
Yes, ako po, sinasabi ko po mga kapatid, marami din po akong pagkakamali sa aking paglilingkod sa Panginoon. Pero Glory to to put God. me in the test, parang Alright. napakahirap sa akin. At ipinanganak nga po ang aking bunsong anak. Sige po eh. Pwede may flash siya. Sige lang, pwede may flash siya. Sige. Pinanganak po ang aking bunso, 20. We're happy on that day. Siya ang gusto kong gawin. Preacher, tagapangmana, na magdadala ng juniper. Deterred. Na magiging, magdadala din ng apelido ng Inso. Ang daddy ko po ay namatay at the age of 60. Pero namatay po siya preaching the gospel. Yan po ang kanyang gustong kamatayan, sinabi niya sa amin. Kung gusto kong mamatay, yun nangangaral ako sa pulpit. Hindi man dinalaw yun, pero namatay po si Dad habang siya po ay nagtuturo ng Bible study. At that is a very memorable day. Dahil birthday ko yun ng panganay ko, April 16, 28. Praise God. During the Bible study, habang nagtuturo po siya, bigla na lang po siyang yumuko. After ng Bible study. Nakalang nung tinuturuan niya ay nahilo lang, pero yun lang. Kaya magtataka kayo pag pumunta kayo doon sa kanyang libingan, pinagawan ko siya ng malaking lapida. At ang nakasulat doon, died preaching the gospel Praise God. of Jesus Christ. Oh, Until the end of this breath, hindi niya po iniwan ang Panginoon. praise God. Praise Pero may mga pagkakataon sa atin bilang tao, dumaraan din po tayo sa ganitong test. At minsan sasabihin natin sa Diyos, Lord, bakit? Panginoon, bakit mo ako dinaan sa ganito? Pero ang Panginoon may purpose. Dahil gusto niya makita sa atin kung gaano siya makapangyarihan at kung gaano niya kayang gawin at kayang magagawa sa atin. Amen. 2010, Thank you, ipinanganak Jesus. po ang bunso kong anak. Yan na nga po, yan nakikita niya nag-drums dito. After 1 month na siya po ay naipanganak, ang sabi po ng mga doctors, amin, yung kanyang pag-iyak-iyak, dahil pag nagsaling mo lang yung tiyan niya, iyak po siya. Hindi po namin alam ano ang rason. Bakit kapag ganang nagagalaw ang kanyang tiyan, ay bigla siyang umiiyak. Dinala po namin sa hospital, ang sabi ng doktor, ang anak niya ay nagkaroon ng neck. Ang tawag po dyan sa medical terminologies ay necrotizing enterocolitis. Yung big intestine, kinain niya yung small intestine. So nag-telescope po siya. Pumasok po doon. At yun ang rason kung bakit lumalaki ang tiyan niya at nagtatain na siya ng dugo. Congenital. Doon pa lang ay Sister Jean, may problema na siya. Kaya lumawa siya after 1 month. Nung dinala namin sa hospital, ang sabi ng doctor, out of 10,000 babies, isa. So yun agad yung question ko sa kanya, Lord, bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay na? Nagdadakaw ng manok ko. Bakit hindi yung kapitbahay namin na lasing? Tuwing umaga, nang nananalaytay na dugo niya ay dugo ng alak. Bakit ako na dugo ni Kristo ang nananalaytay? Bakit ako, Panginoon, ang pinagdaanan mo sa ganitong bagay? Tapat naman ako, Panginoon. Nagbibigay naman kami ng aming ikapo, Panginoon. Sobra-sobra pa nga, Panginoon. And God allowed this for us to see how faithful we are. At kaya po namin ito pinagdaanan for us to testify in you. We serve a great big God. We serve a powerful God. At sabi ng mga doktor, kailangan opera. Kailangan siyang ma-operahan sa tamang panahon. And at that time, 2010, ang pinapaprepare po sa amin ay 500,000. Wala kami pagkukuhanan ng 500,000? Paano po kami makakakuha ng 500,000? Eh, that time po is, hindi naman ganun parang ano ang finances. So
So nagtiwala naman kami sa Panginoon. Yes. Meron pang citywide crusade doon sa amin, gaganapin sa aming syudad. At nangangaral kami doon ng healing. Nagpipray kami ng healing. Pero ang aking anak ay nandoon sa ospital. At ang sabi na, kailangan siyang maoperahan sa tamang panahon. Dahil kung hindi, mamamatay ang anak. Dinala ko namin siya sa hospital at pinerform ang operation. 3 major operation. At the age of 1 month old. Kung makita niyo lang po yung picture niya, hindi ko isipin na yan ang aking bunso anak. Hindi niyo po malalaman na ito po ang milagro ng Panginoon. So sa Baguio General Hospital, ginawa po siya case study ng mga doctors. Kumbaga parang experiment. Trial and error, kung mabubuhay o hindi. Ang dami niya pong IV. Para siyang si Frankenstein. Sa ulo, sa kamay. Kaya kung makita niya, ang dami niyang cuts. Cuts sa mga. Wala akong lakas na mapagkukuhanan. I talked to Pastor Eugene, Pastor, ano pong aking gagawin? Ang word niya sa akin, tanggapin mo na, Jude. Hindi ba para sa'yo? Oh, saan ako kukuha ng lakas? Pumunta ako sa daddy ko. Sabi ko, Dad, anong gagawin? Tanggapin niyo na lang sa Panginoon. Hindi para sa inyong bata. Oh, sige. Wala po akong mapagkukuha ng lakas. Hindi ko kailangan magpakita na ako ay weak. Kaya hindi nyo alam ang mga pastor nyo. Sa palagay nyo malakas sila. Pero meron din silang pinagdaraanan sa buhay. Kasi kung sasabihin ko ngayon na gusto ko nang mag-backslide, sa palagay nyo ba magsisimba pa kayo sa linggo? Hindi na. Pero kailangan namin maging matatag. I need to preach a positive message. I need to preach the word of God. And I should say, God is our healer. God is our healer. Kailangan ko mangaral. Yes. Akit ako sa Baguio. 1 month ang anak ko sa hospital. Mas wala talagang pag-asa. Tignan ko siya. Dumating na yung time, na yung last operation niya, 3rd operation niya. Ang anak ko pa pwede ko nang ilagay niya sa Guinness Book World of Record. We have all the histopath and histories. Nagpapatunay na siya na lamang po ay nagsusurvive ngayon ng 7% small intestine. Natanggal na po sa kanyang 93%. Impossible to live. Sabi po ng doktor namin, Pastor, tatapatin na natin. Bibigyan natin siya ng 1 taon. Pero hindi niya kayang sustain ang lahat ng mga protina sa katawan niya dahil natanggal na ang 93%. Saan siya kukuha ng kanyang buhay? Sa isang ruler lang na bituka. Walang protina. Kaya tanggapin na natin na siya ay hindi para sa. So kami, pumunta kami doon sa operating room. Bukas pa nga yung tiyan ng anak ko na yan. Bukas, nakalabas ang bituka niya. Dahil sabi ng mga doktor, kung magre-red, that means may nag-flow na dugo. Pero pag hindi, ikat na namin. Wala nang masisi. So yun po, pinagdugtong lang yung pwede. At ang naipon lang ay 7%. Imposibleng mabuhay. Imposibleng lumaki. Imposible sa lahat. But we have a great big God. Napakalaki ng Diyos. Napakalaki ng Diyos. Napakapangyarihan ng Diyos na ating pong tinanggap sa ating pong buhay. Sabi po ng doktor, Pastor, puntahan niya anak niya doon sa operating room. Nakadilat ang mata niya. Yun pala, 12 hours na walang dextrose. Naalis pa pala ang dextrose. Kaya po, pumunta kami doon kasi nung sabi sa amin, kaya baka hindi siya namamatay dahil hindi niyo siya ibinibigay sa Panginoon. So we follow what the leader says. Pumunta kami sa loob ng operating room. Ginanon namin yung mata ng anak ko. Anak, sige, pinapayagan ka na namin kung kalagang para ka sa Panginoon. Ginanon namin. Pero si Picoy, gumanon. Ayaw.
Sabi namin, bakit kami susuko? Kasi ang usapan na namin noon, kung saan namatay yung lolo namin, si Lolo Feliciano, doon na lang namin ipapahatong yung kanyang bangka. Hindi na namin ibababa ng Jordan. Pero ito po, sinasabi ko, if you are at the edge of the cliff, and you are at the edge of your life, sa palagay mo, ay nasa dulo ka na at wala ka nang pupunta. Alam niyo ang milagro at nangyayari at wala pa tayong nakitang story ang milagro sa Biblia na nangyari. Ang milagro ay nangyayari kung wala ka ng ibang aasahan, maliban sa Panginoon, wala ka ng ibang pwedeng lalapitan, kundi lamang ang Diyos, doon gagawa ang Panginoon ng milagro. You are now at the edge of this cliff and life. Kamayin mo ngayon katabi mo. Kamayin mo katabi. Sabihin mo, congratulations. You are now at the edge of your miracle. Kasi wala ka ng ibang aasahan maliban sa Diyos at ikaw na ay makakasaksihan ng milagro. Thank you, Jesus. Amen. Ang mga doctors ay hindi makapaniwala papaanong nabuhay. Lumapit sa akin ang surgeon, lumapit sa akin ang pedya, lumapit sa akin ang nutritionist. Sabi nila sa akin, Pastor, yung anak mo, super baby. Papaano siyang nabuhay? Kaya nga ang palayo niya po ay Picoy. Amen. Pico. At totoong pangalan niya po ay Juniper Roy, pero ang palayo niya po ay Picoy. Kaya po namin siya pinangalan ng Picoy, ay nanggaling po sa word na PICO, Pediatric Intensive Care Unit. Nandun po siya sa ICU the whole time. Pero ang mga doktor ay hindi ko makapaniwala. Yung surgeon ay nagsasabi, Pastor, paano nabuhay ang anak mo? Ang lakas niya sa Panginoon. Ang sabi ko, hindi kami malakas sa Panginoon. Ang malakas ang Diyos na pinaglilingkuran natin. And look what the Lord has done. Oh yes, Lord Jesus. Glory. Job said, the worst that can happen to me is death. Hallelujah. Hallelujah. But Job declared, Yes. Job 19:25 and 27, for I know that my Redeemer liveth, and he shall stand later, day upon day. What can you do to a man that worship in spite of the wise Oh, of glory. life? Absolutely nothing. I can't tell you why I am suffering, but I can show you how I am going to suffer. Amen. And I'm going to praise God in it. All things in life are not good. But God promises that all things work together for our good. Amen. I still remember the song of Priscilla Magruder. Napaganda po ng awit niya. That's right. Ang title ng awit niyan, What Once Looked Like a Mountain, Just Like a Hill, From the Heavens Point of View. Oh Lord Jesus. Alam niyo po ang doktor na nag-opera sa anak ko ay tumanggap sa Panginoon. And then, ay hindi makapaniwala, ninong niya po yan ngayon. At hanggang ngayon nakamonitor sila. Siya pang pinakasikat na doktor sa Notre Dame, Baguio City. Dr. Claudio Socdad. At sinabi niya, Pastor, paano nabuhay ang anak? Naniniwala talaga kami sa Diyos. Na sa aming kakayahan bilang doktor ay may hangganan. Yung kasabayan niya po na opera, ang naalis lang ay 50%, pero hanggang ngayon nakatira na siya sa ospital. Kasi ang ginawa po namin, nakipag-connect kami sa lahat ng may case na kagaya niya. All over the world. At nakakuha kami ng group ng network
Pero sa kanila 50% lang, they live in the hospital. Pero yung anak mo, 7% na lang ang natitira. Oh, Jesus. Pero yung Panginoon, hindi mo manigas. Ano, pwede ba? Hallelujah, hallelujah, Eh, Jesus. nahihiya na rin po kasi anak ko dahil he's now 14 years old. But just for the testimony, it's Hallelujah. good. Yes. Oh, Oh, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito po siya nung, ayan po yung opera niya mga, ito po yung, kita niyo po yung sa God. God. Thank you, Jesus. But we have a powerful, great thing on! Hallelujah, hallelujah. And the God that we serve is no other than Jesus. Simply put your trust in Jesus. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Let us all stand, brothers and sisters in the Lord. Verses of scripture before we end this service. It says in 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. For which we faint not, but through our outward man perish. Yet the inward man is renewed day by day. Hallelujah, Jesus. For our light affliction, which is for a moment, worketh for us far more exceeding in eternal weight of glory. While we look not the things which are seen, but at the things we are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. I believe the Lord is in this place. God wants to show again His power. God wants to prove again that He is powerful and working God. What He has done on my God, He will do it unto you. Yes! Kung ikaw ay nasa dulo na, nasa palagay mo ay parang wala ng pag-asa. Congratulations! You are now at the edge of your need. Magpapalain ka kayo ng ating Panginoon. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Sumunod ka lang sa Panginoon. Ibigay mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Oh, glory to the majesty. Let's raise our voice in the Lord. God is in this house right now. Oh, allow the Spirit to minister inside of your heart. Jesus. Lord, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you, I will strengthen you. Oh, come on, potent saints. Potent saints, allow the Holy Ghost to minister in your life today. Oh, God, what we need is the divine touch of God in our life. Oh, there's miracle in the house. There's miracle in the house right now. Oh, God. Kung ang Diyos noon ay gumagawa ng milagro, hanggang ngayon ay gumagawa ng milagro. Come on, kapatid, hallelujah. Will you